Okay, yes, magandang magandang umaga sa lahat po na makakapanood nito sa aking vlog sa YouTube. Sa umaga, no? Magandang umaga, magandang hapon dun sa mga kapanood sa hapon, and then magandang gabi dun sa mga kapanood sa gabi. Okay? God bless din po sa ating lahat, ano. Ang aking gagawing vlog ngayon ay yung topic natin ay tungkol sa karsada. Okay? Alam naman natin na kapag alam natin yung pupuntahan natin na direksyon is nakakatsak tayo na mabilis ang ating pupuntahan. Okay? So, ayan. So, ang magiging topic po natin ay tungkol sa karsada. Okay? Alam natin na ang karsada ay marami pong katangian yan. Yung road, no? Yung tinatakbuhan ng ating mga sasakyan. Meron yang mga katangiang bako-bako, lubak-lubak. Meron namang napaka-smooth, napakaganda na napakasarap tumakbo, magbiyahe doon sa lugar na makinis yung karsada. Okay? At alam natin na hindi natin yan mapipili. Lahat yan, lubak-lubak man na karsada yan, or bako-bako, liko-liko, or mabangin, yung gilid medyo delikado, gaya ng pagpumunta tayo ng Baguio o kaya sa mga matataas na lugar, no? At meron din namang napaka-smooth ng karsada, makinis, maayos ang iyong biyahe, walang lubak, walang aberya. Pero lahat po ng 'yan ay mayroong tinatawag natin na ah, hangganan, ano. Lahat pong 'yan kasi depende po 'yan dun sa destinasyon na pupuntahan mo. Okay? Maganda po kung alam natin yung lugar na pupuntahan natin. Kasi mabilis po natin itong mapupuntahan, ano? Kumbaga, lalo na kung alam natin yung mga lugar, yung shortcut para diyan sa pupuntahan natin. So, bakit nga ba natin 'to pinag-uusapan, ano? Yung mga karsada, yung mga dinadaanan. Kasi naihahalin tulad po natin ang road o ang karsada, ang dinadaanan ng ating mga sasakyan sa buhay natin, no? Kasi kahit anong gawin natin, ang karsada hindi natin mapipili. Sa pagbiyahe natin, sa pagpunta natin doon sa lugar na pupuntahan natin, hindi pa pwedeng yung smooth lang na karsada ang dadaanan natin. Hindi pa pwedeng, lalo na kung long drive po yan, no? Kung pupunta po tayo ng Baguio, manggagaling ka dito sa Manila or papunta ka ng province, okay? Lalo na kung mga sulok-sulok na lugar. Hindi po pwede na pipili ka ng karsada. Okay? Yung gusto mo lang nadaanan ay makinis na karsada. Hindi po. Lahat po yan dadaanan natin. Either makinis yan, maayos na karsada yan, or lubak-lubak yan, or mabangin yan, or sometimes madulas, or medyo binaha yung lugar na yon, medyo kailangan mong mag-adjust, no? So, hindi yung karsada ang mag-a-adjust, kundi tayo po, mga tao. Parang sa buhay din natin. Kapag ka ang buhay natin ay wala yung Panginoong Hesukristo sa ating buhay at ang ating laging mga ginagawa lamang ay ang pang-araw-araw na activities. Halimbawa, meron tayong mahilig tayo sa basketball, mahilig tayo sa mga sports or bonding sa mga kaibigan, o yun lang ang araw-araw na ating ginagawa. Pag dumating ang mga pagsubok, mga problema sa buhay, or mga sakit, kahirapan, mga sitwasyon na ayaw nating mangyari, pero mangyayarit mangyayari. Kaya nga napakahalaga na maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng Panginoong Hesus na matagal nang nakasulat. Hindi ito
para lang maging relihiyoso kang tao, hindi yung para maging banal-banalan tayo. Kasi lahat naman tayo naging nagkasala sa Diyos eh. Ang gusto ng Panginoon, doon nga natin makikita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kung gaano niya binigyan ng pag-asa ang buhay natin na wala nang kapag-asa. Ang lahat ay mauwi sana sa tiyak na kapahamakan kung hindi ginawa ng Panginoong Hesus ang pagsasakripisyo niya, hindi niya sinunod, kung hindi ibinigay ng Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak, yun nga ang Panginoong Hesukristo. Hindi niya inialay ang buhay niya. So mga kapatid, kaya ko naman sinasabi ito kasi marami sa atin ang nais na alam na sa puso natin na kilala natin ang Diyos. At sometimes naiisipan din nating magpunta sa mga churches o sa iba at nagsisimba tayo sa mga relihiyong kinaaniban natin. Pero ang tanong ko lang, totoo nga ba na pwede kang magkaroon ng totoong relasyon sa Diyos sa pagpunta mo lamang sa isang gusali o sa isang kongregasyon, sa isang relihiyon? Magkakaroon ka nga ba ng tunay na relasyon sa Diyos kung yun lang ang routine mo? Yung bibigyan mo lang siya ng konting oras na maglaan ka ng oras na makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pagpunta sa isang gusali. Alam po natin mga kapatid na hindi madali ang makipagrelasyon sa Panginoon. Kailangan mong maglaan ng panahon, ng oras. Basahin ang salita niya. Hindi para magpakabanal. Hindi natin kayang maging banal. Babasahin natin ang salita ng Panginoon, ang Biblia, para mas maunawaan natin kung ano ang magiging direksyon natin sa buhay. Kung saan nga tayo pupunta. Huwag nating ipaubaya. Napakahirap kasi naglalakbay tayo dito sa mundo nang hindi natin alam yung direksyon ng buhay natin. Okay? Sa mga panahong ito, marami ang tao na naglalakbay sa karsada ng buhay nang hindi naman alam kung anong kahantungan after ng buhay. Mga kapatid, kung ang pinaglalaanan lang natin ng ating mga resources, yung mga ginagawa natin sa araw-araw, ay para lamang sa pagkain na material o sa mga leisure o sa pakikitungo sa ating kapwa-tao, at nakakalimutan natin ang makipag-fellowship sa Panginoong Hesukristo, yun po ang mawawala sa atin. Hindi po relihiyon. Huwag ho nating, okay yun kung ano man ang nasa katayuan mo, pero unawain natin yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na nakasulat na, matagal na, ang Biblia. Hindi po madaling sundin ang nakasulat, sa totoo lang po. Hindi po siya madaling sundin. Pwede po tayong matisod. Pwede tayong magkasala muli. Pero ang Diyos, ipinapaunawa niya sa ating lahat mga kapatid. So yun po. So ayun kaya po, yung ating buhay, may kukumpara natin yan sa isang karsada. Okay? Kailangan alam natin yung magiging direksyon ng buhay natin. Yung lalakbayin natin. Sa ating paglalakbay dito sa mundo, dapat alam natin kung ano yung magiging boundary natin, yung saan tayo papunta. Yung ating paglalakbay ba sa karsada ng buhay, alam natin na papunta ba tayo sa Panginoong Hesus? Papunta ba tayo sa pangako niyang buhay na walang hanggan? Papunta ba tayo doon sa sinasabi niya sa kanyang salita na kasama ba tayo doon sa ipaghahanda niya ng tahanan, ng silid doon sa langit, at doon ay wala ng hirap, wala ng pagdurusa. Mga kapatid, ano man ang gawin natin sa mundong ito, haharap at haharap tayo sa hangganan ng buhay. Yung karsada natin,
gawin nating maayos. Lahat naman tayo nangangailangan sa kalinga ng Panginoong Hesukristo. Pero wag nating hayaan na saka lang tayo lalapit ng seryoso at aalamin ang katotohanan ng buhay kapag nandun na tayo sa sitwasyon na hindi na kaya ng ating katawan. Yung nakaranas na tayo sa banig ng karamdaman, yung punong-puno na tayo ng mga pagdurusa dahil sa mga maling desisyon na ginawa natin sa buhay, yung nasadlak na tayo sa matinding pagkakamali na minsan si Satan ay sinasamantala yung mga sitwasyong yan para lamang mas lalo tayong mabaon. Mga kapatid, habang may panahon pa, habang malakas pa tayo, alamin na natin ang direksyon ng buhay natin. Alamin na natin yung tamang karsada na dadaanan natin. Ang buhay na ito ay paglalakbay. Sometimes, pwede tayong makaranas ng kalungkutan, pwede tayong makaranas ng katagumpayan, pwede tayong makaranas ng kabiguan. Pero mga kapatid, iisa lang ang dapat nating unawain. Ano man ang maranasan natin, katagumpayan man yan, kaunlaran man yan, kagipitan man yan, kahirapan man yan, kabiguan man sa buhay yan, ang mahalaga, kapiling mo ang Panginoong Hesukristo. Kapiling natin ang Panginoong Jesus. Siya lang ang tanging makapagpapaligaya sa atin ng lubos. Kahit sa gitna ng mga kagipitan, kahirapan, kapit tayo sa Diyos. Kapit tayo ng totoo para maging tunay yung ating karsada na dinadaanan ay alamin natin sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ng Biblia, at ang kailangan lang naman, magpailalim tayo doon sa salita niya. Ibig sabihin, huwag natin siyang pangunahan. Kasi, ang buhay, kapag mas nananaig sa atin yung makalaman nating pagkatao, hindi natin maunawaan ang sinasabi ng Biblia. Kasi mas lagi nating hihilingin sa Diyos yung mga papabor lang sa atin. Okay? Dapat kung unti-unti na mas maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia, yung mga panalangin natin. Okay? Gaya ng tagpo nung bago ipako ang Panginoong Hesukristo. Pumunta siya doon sa sa bundok. At nanalangin siya doon, mga kapatid. Hinihiling niya sa Ama sa Langit na wag nang ituloy yung paghihirap niya, yung na sa ibang paraan na lang siguro marahil niya gustong gawin yon. Wag na lang yon kasi mas mahirap yon, napakahirap noon yung kailangan ialay niya ang kanyang buhay, no, para sa ating mga kasalanan. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kung ano man po ang inyong kalooban, Ama, yun ang masusunod. Okay? Gaya rin natin. Dumarating tayo sa sitwasyon na hindi natin gusto ang mga nangyayari sa buhay natin. Pero pagtiwalaan natin ang Diyos. Merong mga sitwasyon na minsan ipinapanalangin natin na huwag mangyari sa atin yan. Ang kahirapan, huwag i-allow sa atin. Ang sakit, huwag i-allow sa atin. Pwede ba yun? So, mangyayari yan, ang kamatayan, ang pag-iwan ng mga mahal sa buhay. Dapat matanggap natin ang totoo. Yan ang mahalaga ay tinanggap ng ating mga mahal sa buhay ang Panginoong Hesukristo. Hindi nakakapag-alala yon. Pero hanggat ang tao ay laging nakatingin sa kanyang katuwiran, sa iyong sariling karunungan, sa iyong sariling kabutihan na napakarami mong nagawang kabutihan, yan po ang magpapahamak din sa atin. Kasi kailanman hindi natin tatanggapin ang Panginoong Hesukristo na siyang magiging tanging direksyon natin sa buhay na ito. So yun lang po mga kapatid, at salamat po ng marami doon sa mga nakapanood nito, and God bless po sa ating lahat. Sana po mabigyan niyo po ng pagkakataon na mangusap sa inyo ang banal na Espiritu ng Panginoon. Matagal na pong nakikipag-usap sa atin ang Diyos.
noon pa mang una, pero hindi lang natin siya pinakikinggan. Binabaliwala natin dahil sa dami ng ating mga gustong gawin sa buhay na ito. Ano man ang makamtan natin sa mundong ito, mga kapatid, tagumpay man yan, yamang material man yan, hindi natin madadala sa langit yan. Pagkos yan pang naging dahilan para mapunta ka sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, kung pinagyayaman ka man sa material na bagay ngayon, ibigay mo na sa Panginoon yan. Ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Yun lang po, at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.